Sabi nila, ang pinakamasakit na traidor ay yung taong pinagkakatiwalaan mo sa loob ng sarili mong bahay. Pero sabi ko naman, ang pinakamatamis na ganti ay yung makita mo siyang walang-wala habang ikaw ay nakabangon na. Ganito ko pinatikim kay Cardo ang karma na siya mismo ang nagluto. Ang video na ito ay isang gawa-gawa lamang na kwento. Ito ay hindi based sa totoong buhay at layunin lamang na magbigay aral tungkol sa karma. Sabi nila, ang karma daw ay parang digital, mabilis rumesbak. Akala ni Cardo siya na ang pinakamatalino sa mundo. Akala niya, habang nagtitiis ako sa bahay, ayos lang na ipagpalit niya ako sa iba. Pero ang hindi niya alam, bago pa siya makaisip ng susunod na kasinungalingan niya, naubos ko na ang barahan niya. Panoorin niyo kung paano naging abo ang lahat ng ipinagmalaki niya sa loob lang ng isang gabi. 15 taon kaming kasal. Ang alam ko, busy siya sa overtime para sa pangarap naming bahay. Pero isang gabi, may nakita akong resibo ng mamahaling alahas sa bulsa ng pantalon niya. Hindi ko naman birthday at lalong hindi naman ako mahilig sa gold. Doon ko sinimulang pagdugtong-dugtungin ang lahat ng yun. Yung mga gabi na late siya na kunwari dahil sa meeting. Yun pala, nilulustay na niya ang ipon namin sa babae niyang halos kasing edad lang ng anak namin. Habang ako nagtitipid para sa kinabukasan, siya naman ang nagpapakitang gilas sa iba gamit ang pawis ko. Hindi ako sumigaw, hindi rin ako nag-iskandalo sa Facebook. Sa halip, kinausap ko ang pinakamagaling na lawyer na kilala ko. Nalaman ko na lahat ng ari-arian namin, pati ang kotseng ipinagmamayabang niya sa kabit niya, ay nakapangalan sa akin bilang sole owner. Pinanood ko siyang mag-impake para sa business trip daw niya sa Boracay. Tinulungan ko pa siyang mag-ayos ng gamit habang may ngiti sa mga labi ko. Pagkaalis ng sasakyan na, tumawag na ako ng truck. Habang nag-e-enjoy si Cardo sa dagat, ako naman ang naging busy. Inilipat ko lahat ng gamit ko sa bagong kondo na kinuha ko. Ipinasara ko ang lahat ng joint accounts namin. At ang pinakamatindi, ipinabata ko ang kotse niya sa mismong tapat ng hotel nila. Pag-uwi ni Cardo ng linggo ng gabi, laking gulat niya. Ang susi niya hindi na gumagana. Ang bahay na akala niya ay sa kanya, may malaking karatulan na for sale, titled to wife. Wala siyang nahanap na kahit isang pirasong gamit niya sa loob. Sa halip, isang sako ng basurahan ang nakatambak sa labas na may sulat, "Diyan ka bagay." Ngayon, balita ko ay nakikitira na lang si Cardo sa bodega ng tropa niya. Yung babaeng akala niya ay true love niya, biglang naglaho nung nalamang wala na siyang pera at kotse. Ganyan talaga ang buhay. Kung ano ang itinanim mo, yun ang aanihin mo. Kaya bago ka magloko, isipin mo muna, handa ka bang mawala ang lahat?